Hey everybody, this is your guy AJ Rivera. It's 2026. Happy New Year, and of course we are back. So paano guys? Tara, samahan niyo ako. I'm AJ Rivera, event organizer, host, and public servant. Join me as we discuss the ins and outs of the local motoring industry and everything under the sun. Welcome to The Open Road. Okay, so guys, ayun nga po tayo ay nagbabalik. Kamusta na po kayo? At of course, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa The Open Road itong nagdaang taon. And of course, sa sumusuporta sa ating mga events simula pa nung umpisa. So hindi lang po sa media, hindi lang po sa ating mga manonood, kundi sa lahat po ng ating nakasama at nakatrabaho throughout the years. And syempre ngayon, nagbabalik tayo kasama natin, of course, ang latest happening sa ating local motoring industry. And of course, anything and everything under the sun. So guys, ito po ang open road at syempre, samahan nyo ako. Today, we'll discuss something na hindi po natin napapansin. Ito po yung tungkol sa pag-organize ng car shows. Recently, meron po tayong inayos at inasikaso or inorganize na car show. At syempre, hindi po perpekto ang pagkakagawa nito, ang pagkaka-execute. So nagkaroon po ng konting problema. Ngayon po, ang concern dito, hindi po yung mga naging aberya, pero yung usapan between the sponsors and of course yung mga so-called middlemen, yung mga nag-aahente or yung mga tumutulong sa mga organizers. Ang nangyari po kasi, merong ipinablish ang certain sponsor, no? Hindi ko na po sasabihin o papangalanan ng mga individual na na-involved. Pero, meron po kasi silang ipinablish na promo na first certain number of participants na nag-register sa ating bike show, i-waive po nila or sasagutin po nila ang registration fee. So of course, regardless of the volume ng mga nag-register na participants, since they already published that, they are actually accountable and are supposed to um, abide or go on with their promotion. Pero ang nangyari po kasi hindi ganon. Ang kinatwiran po sa akin, hindi po tinuloy dahil kokonti lang po or hindi pumasok sa expected number ng participants ang mga dumating. So, paano naman po yan? Siyempre po, meron tayong mga participants, yung mga sumasali na naghanda at inagahan pa ang kanilang dating para makapag-comply lang po doon sa ipinablish na first certain number ng participants. So dumating po sila, ginawa nila yung part nila, naghanda po sila at nagpuyat, of course, para mapaganda ang kanilang mga sasakyan or motorsiklo basically. Ang kaso po, nung hinahanap na natin, dahil nag-follow up po ang mga participants, ang sagot lang po sa atin ay hindi tinuloy dahil konti lang yung sumali, konti lang yung dumating, hindi pumasok dun sa dami na inaasahan natin. So, paano naman po yun, no? So, ang nangyayari yan, false advertising. Ang masakla po niyan, hindi po yung nag-post or yung nag-promote nun or yung nag-press release nun ang nagiging accountable. Ang nagiging accountable po yung event organizer. So kahit po walang kaalam-alam sa event organizer na biglang babawiin or biglang uurong sa isang pinablish na or inannounce na ng isang kumpanya or ng isang promoter or isang sponsor ang kanilang pa-contest, ang nangyari, tayong mga event organizers naman po ang nagiging accountable. Tayo ang nasisisi, tayo ang nagiging bagsakan or tagasalo ng problema. Ang mahirap po nito, yung nagkikwenta pa yung mga taong nasa likod nito. Kasi unang-una ipinablish po nila. Regardless of the volume or quantity ng dumating na participant, if they published it, they should actually go on with it. Ngayon, kung hindi po, syempre, hindi naman po kasi sila yung nasisira. Ang nasisira yung organizer. Mukha po ni organizer, pangalan po ni organizer ang nasisira. Tapos dadagdag pa po yung mga tao na akala natin ay gustong tumulong at concerned po para sa ating industriya.
para makatulong, para maiayos ang lahat. Pero ang totoo, nandun lang sila, siyempre ito po ay isang hanap buhay para sa pera. Ngayon po, ang sa atin lang, siyempre kung tayo ay nag-publish, nag-promote, nag-execute, kung ano po ang ipinangako natin sa publiko, tuparin ho natin. Unang-una, documented po yan. Meron pong poster na ipinablish noon. Katunayan, gumawa pa sila ng sarili nilang mga poster. Hindi po nila ginamit ang poster or ang official logo or even the poster ng event. Gumawa sila ng sarili nila. It's as if inangkin na nila yung event kung saan sila ay sumusuporta. Wala namang problema dun. Ang masakit lang po talaga yung ipinangako ay napako. Hindi po dumating, inurong or umatras. So ang nasisi po si event organizer, hindi po yung nag-publish o yung nag-promote or yung nakaisip na ganun ang pakulo or ang pang-engganyo sa mga tao. So again guys, tayo po natapos na po 'yan, nangyari na po. So ayos na lang, charge it to experience. Pero paalala lang po sa mga aspiring event organizer and sa mga kasama natin na matatagal na sa industriya, guys, please be vigilant. Please put everything in black and white. Kasi nangyayari yung mga ganyan, yung biglang umuurong yung mga kausap natin, tayo po ang napapahiya. At ito naman po mga companies na sumusuporta sa mga event, sana naman po pag meron tayong ipinablish, tuparin po natin kung ano yung promotion na inilabas natin, regardless of the quantity. Kasi maraming tao na or may mga participants na naghanda dahil nabalitaan nilang meron kayong pa-contest doon sa event na inyong sinusuportahan. Para hindi rin naman po mapahiya yung organizer. So yun lang naman po ang sa atin. Anyway guys, kaya ko lang po binanggit itong topic na to, no, kahit na umpisa ng ating 2026 season, ay dahil ito po ay napaka-concerning or napaka-pressing. Hindi po napapansin ito at hindi po ito nakakarating sa publiko, sa mga tao na sumasali at sumusuporta or nangangarap na maging parte ng isang event na nagpapaganda ng kanilang mga sasakyan. So ngayon po pinapaalam natin sa tao, minsan po hindi lang si event organizer ang accountable dito. Meron po yung mga nagmi-middleman, yung maakala natin nagmamagandang loob, na accountable din dito. Kasi sila po yung nakipag-deal, sila yung nakipag-usap. And then of course, yung mga kumpanya na nag-publish pa ng kanilang pa-contest, kanilang pa-premyo kung ano man po ang promotion nila sa kanilang brand na may kinalaman sa event. Sana lang po talaga tuparin po natin, ituloy po natin kung ano po ang ipinablish natin. Dahil again, may mga taong umaasa at naghanda para po manalo sa inyong pa-contest. So anyway guys, yan lang po ang topic natin for this week. Sana po maging maganda ang pasok ng taon sa lahat. Sana ho ako ay umaasa na hindi na po mauulit ang ganito. And again guys, please be vigilant, put everything in black and white para po documented lahat. Kasi po tayo mga nag-organize, tayo po ang nasisisi pagka nagkakaroon po ng ganyang klaseng mga problema. So ayun guys, anyway, that is it for me this week. Ako po si AJ Rivera, samahan nyo po ako every week para sa mga bago at may init na topic sa ating local motoring industry and of course, anything and everything under the sun. Syempre guys, from time to time, subaybayan nyo naman ang ating Where Were We and yung ating safety tips. Pati po ang ating trivia of the week. So guys, papano? Again, my name is AJ Rivera. This is The Open Road and I'll see you again next time.